At ang aabangan ko ho diyan mga kababayan, mismong popokusan ko ng panonood diyan, wala pong iba kundi si Boss Ngalbo, 'no? Si Boss Ngalbo na 2x2 AKA, dalawang ngipin sa taas, dalawang ngipin sa baba, Jay Sonsa. Anyway, dumako ho tayo mga kababayan dito. Ito si ano na naman, si Ramon Tulfo na naman, may ine-ebas na naman po do'n sa mag-ama, mga bossing. Oh, may sinasabi na naman po si Ramon Tulfo doon sa mag-ama. Mga kababayan, alam niyo naman po kapagka yung mga ganyang usapan, mabilis sa 4:00 si Ramon Tulfo, eh. Si Ramon Tulfo din yun nagsabi, mga kababayan, na si Garma at ang dating Pangulong Duterte, meron daw relasyon, 'no? Sabi nga niya, natanong ang dating Pangulong Duterte, "Bay, syuta mo ba yan?" Masarap daw hubaran kapagka naka-uniporme ng gano'n. Si Ramon Tulfo din yun. O eto, si Ramon Tulfo din ang nagsabi ng bakit gano'n ang iyak ni Inday Sara Duterte nung binisita daw si Zoraida Lopez. O 'di ba? O eto meron. Sabi ni Ramon Tulfo, "Mabuti naman, 'no? Mabuti naman at nagkabati na ang mag-amang Digong at Sara." Sabi ni saglit lang. Arturo Binloan, "Sana para sa akin iwasan ang makapanakit ng damdamin ng kapwa Pilipino na gaya nating magkaisa tayo para may karangalan ang ating bansa." Sabi ni Arturo Binloan. O game, Tulfo. "Mabuti naman at nagkabati na ang mag-amang Digong at Sara." Sabi ni Sara, kung di lang daw sa pagkakakulong ng kanyang ama sa dahig, baka di pa sila bati. O dito katulong nga talaga si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Oh, nagpasalamat pa ang Mokang, no? Babaeng version ng Mokong kay BBM dahil daw kundi sa Pangulo na nagbigay daw ng go signal para dalhin si Digong sa dahig, di sila magkakabati ng kanyang ama. Yung pagbibigay ng go signal, hindi naman talaga si PBBM yan eh. No? Paulit-ulit naman, sinasabi na yung ICC dumiretso doon sa Interpol para makipag-ugnayan sa PNP. Mga kababayan, siyempre, punong-puno ng sarcasm yung kanyang pagpapasalamat kay President BBM. Alam naman natin yon. Kaya lang, ang hindi yata alam ng Vice Presidente, yung sagot sa kanya ng ating Pangulo, sarcasm din ho, mga kababayan. Mas nakakapikon ho yung sagot ng Pangulo, mga bossing. Biruin mo, pagkahaba-haba nung sinabi mo, tapos, salamat naman kung nakatulong ako. Yun lang yung sasabihin mo. Pinatulan din yung sarcasm na sinasabi mo, di ba? Oh. If you're discerning, bago ang dahig drama, malaki ang alitan ng mag-amang Sara at Digong. Aba, may ganun pala, no? Kung ikaw ay nagbabasa ng dyaryo at nanonood ng TV News, masyado ang pambabastos ni Sara sa kanyang ama. Aba, may ganun pala, no? Sa tono ni Sara, sarcasm. Lang yun. Alam naman natin ho yun eh. Pero yung sagot din ho ni Pangulong Bongbong Marcos, alam naman din ho natin na sarcasm din ho yun. Parang di nga niya ama ang turing niya kay Digong sa pambabastos niya mismo sa publiko. Lumaking spoiled brat si Sara at parang takot si Digong sa kanya. Biruin mo, hindi ka papayag ng ganun, Dapat ang anak ang takot sa magulang. Lalong-lalo na, mga kababayan, kapag kayong minor de edad pa yan. At syempre, kapag kayong gumanyang edad na, respeto ang dapat nakukuha ng magulang. Hindi yung hanggang pagtanda, takot ka sa kanya. Si Sara, di niya naisip na binalik lang sa kanya yung ginawa niya. Correct, no? Di ba, Angel, mamaya tayo magkwentuhan. Nasa na? Isang beses na nakausap ko si Digong sa Malacanang noon, nasa pwesto pa siya, nagsumbong siya sa akin na ipinagbili ni Sara, Inday, ang tawag niya sa kanyang anak, Inday ang tawag niya sa anak niyang babae. Si Sara nga, ang lahat ng kanyang mga big bike na walang paalam. Pwede ba yun? Kung totoo ho itong sinasabi ni Montulfo, mga kababayan, biruin mo pag-aari ko.
ibebenta mo. Oh, bakit? Tapos saan mapupunta yung pera? Mahilig kasi si Digong ng malalaking motorsiklo, which is nakikita ho natin yan mga kababayan. Talagang yung motorsiklo ho ng dating Pangulong Duterte, milyon-milyon ho ang pagkakahalaga nun. No? Nang sinabi ko sa kanya na dapat niyang pagalitan si Sara, napatingin na lang siya sa akin. Nakita ko na personal kung paano tratuhin ng malditang ng maldita si Digong. Natutuwa ako at nag-reconcile na sila. Eh dapat lang, ano po, dapat hindi tayo nagtatanim ng ng galit. Hindi tayo nag-aano sa mga magulang natin. Bakit to? Eh kahit papaano kung hindi naman sila joke-jakan mga kababayan, hindi naman mabubuo ang isang anak. 'Di ho ba mga boss chief, amo sir, si GMA naging Palmolive din. Ano 'yun? Sabi ni Roy Perez. 'Di ho ba mga kababayan, tayo ho, utang natin ang ating buhay sa ating mga magulang tapos babastos-bastusin mo lang. Siguro na-realize ni Inday Sara Duterte, naku konti na lang ang buhay ng aking tatay tapos nakakulong pa. Tapos, magmamatigas pa ako sa kanya. Ganito pa ang gagawin ko sa kanya, dapat lang na bumawi. Kung sakaling totoo ang sinasabi ni Ramon Tulfo. So, kagaya na lang yung pagpunta diyan. Gusto mo, Inday, diyan ka na lang. Pero wag kang mag-alala, BP. Dahil, yun nga, kung pagbabasehan namin yung sinabi ni dating Senador Trillanes at mukhang nagkakatotoo naman, no? Na si Digong ang unang batch, pangalawang batch sila Bongo, nasa third batch ka daw. So, hindi rin magtatagal, siguro po magkakasama din po kayo diyan sa loob, sa dahig. 'Di ba Sir Tony Ninobla? Oh, ganyan din ho ang mangyayari diyan mga kababayan. Pero simulat sa pool pa lang po simula ng ating buhay, mga kababayan. Utang natin sa ating mga magulang yung ating buhay, no? Walang sino man ang magmamataas sa ating mga magulang. Parang gustong iparamdam ni Sara kay BBM, hindi mo pa kami mapaglalayong mag-ama, bagkus lalo pa kaming nagkalapit, sabi ni Ma'am Elnora. Oh, abrigo. Pero sabi nga po ni Ramon Tulfo, kung hindi daw po nadala sa dahig itong si Digong, baka hanggang ngayon magkagalit pa din sila ni Inday Sara Duterte. Anyway, update po tayo mga kababayan dito sa ICC kung ano na po ba. No, kasi merong mga DDS ang nagpapakalat na kesyo daw po Pilipinas ang gumagastos, no? Doon sa mga kalaban ng dating Pangulong Duterte. Yung mga DDS, alam nyo naman po lahat i-issue niyan. Alam nyo naman po na lahat gagawin niyang mga yan para masira lang po ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sobra ang pagkaidolo nila kay dating Pangulong Duterte, di ba? Janelle Van der Hearst,